Story of a Proud Donkey. Noong unang panahon, may isang donkey na napili para sa isang espesyal na gawain. Dalhin si Jesus papasok sa Jerusalem. Habang naglalakad ang donkey sa daan, ang kapaligiran ay puno ng saya at kasiyahan. Nakasalansan ang mga tao sa kalsada, sumisigaw, pumapalakpak at naglatag ng mga dahon. Naglatag ng dahon ng palma sa lupa bilang tanda ng kanilang paggalang at pagdiriwang. Ang donkey nararamdaman ang lambot ng mga dahon sa kanyang mga paa at naririnig ang malakas na palakpak at nagsimulang mag-isip, "Lahat ng ito'y para sa akin. Sila'y nasisiyahan na makita ako." He lifted his head higher, basking in what he believed was his well-deserved praise. Ngunit nakalimutan ng donkey ang isang mahalagang katotohanan. Ang mga tao ay nandoon, hindi para sa kanya. Sila'y nagdiriwang kay Jesus, ang kanyang dinadala. Ang donkey ay isang simpleng sisidlan lamang, isang mapagkumbabang tagapagdala ng hari ng mga hari. Welcome sa Diakonos. This is Bible Study number 13, Glory to God. So just a quick recap. Ito ay fictional story ng isang proud donkey carrying Jesus Christ into Jerusalem. Nagkamali siya nang inisip niya na ang crowd's praise and excitement as being for him instead of for Jesus. In our ministry, we sometimes receive praise and validation, but we must remember that we are just merely vessel for the good news of Jesus Christ. Humility and service. Dapat tayong manatiling mapagkumbaba na kinikilala na ang anumang papuri na matatanggap natin ay tunay na para kay Jesus. Let's read in Matthew 23:12. "For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted." Praise God. Point number 2. Vessel of Christ. Tulad ng donkey, tayo ay tagapagdala ng mensahe ni Jesus, hindi ang pinagmulan nito. Let's read in 2 Corinthians 4:7. It says, "We have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us." Point number 3. The source of praise. Ang lahat ng kapurihan at karangalan ay sa Diyos, hindi sa atin. Sabi ng Psalms 115:1, "Not to us, Lord, not to us, but to your name be the glory because of your love and faithfulness." Point number 4, avoiding pride. Madaling gumapang ang pride kung makakalimutan natin ang ating tunay na tungkulin. Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. Proverbs 16:18. Number 5, reflecting Jesus. Our actions and words should always point others to Jesus Christ. Sabi ng Matthew 5:16, "In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." Praise God. Point number 6, accountability and focus. Panatilihin ang ating pagtuon kay Jesus at manatiling may pananagutan sa mga kapwa mananampalataya upang manatiling mapagkumbaba. Let's read in Hebrews 12:1-2. "Let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of our faith." Glory to God. In conclusion, mga kapatid, ang story ng proud donkey serves as a reminder that in all we do, we are to reflect the glory back to Jesus. We must remain humble, knowing that we are merely vessels through which He works. Let us always seek to glorify God in our ministries and our daily lives, remembering that all good things come from Him and are for His praise. Manalangin po tayo, mga kapatid.
aming Diyos na banal. Salamat po sa paalala na kami mga sisidlan lamang ng inyong salita. Patawarin niyo po kami kung minsan ay nagiging mayabang kami at nakakalimot na ang lahat ng papuri ay para sa inyo. Tulungan niyo po kami na manatiling mapagkumbaba at patuloy na maglingkod ng tapat. Naway ang aming buhay ay magbigay ng karangalan at kaluwalhatian sa inyong pangalan. Sa pangalan ng aming dakilang tagapagligtas na si Jesus. Amen. Kung hindi niyo pa po ibinibigay ang inyong buhay kay Kristo, ngayon po ang tamang oras. Mahal kayo na Jesus at namatay siya para sa inyong mga kasalanan. Inaalok niya sa inyo ang kapatawaran, bagong buhay at walang hanggang relasyon sa Diyos. Kung gusto niyo po, you can pray by yourself. Sabihin niyo, Panginoon, alam ko pong ako'y makasalanan at humihingi ako ng kapatawaran. Naniniwala akong namatay ka para sa aking mga kasalanan at nabuhay na muli. Pinagkakatiwalaan kita at sinusundan bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Gabayan mo ang aking buhay at tulungan mo akong magawa ang iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus. Amen. We encourage you po to start your day with a dose of Bible wisdom. Join us daily for inspiring videos that nourish your faith and strengthen your walk with Christ. Let's grow together in God's Word. As always, we are not here for your likes, follows, or subscription. Our greatest desire is to lead you to subscribe to the Gospel of Christ, follow God's Word, and become more like Christ. Once again, this is Diakonos, which means servant. And maraming salamat po. God bless you. I'll catch you in the next video.